Isang mapagpalang araw sa mga YP natin, sa mga kabataan ng ating iglesia dito po sa Faithful Witness Community Baptist Church. At maaring kayo din po ay kabataan na hindi po namin kayo kasama sa church at napapanood niyo po ang video ito. At salamat at nanonood kayo ng video ito. So, tayo po ngayon ay nasa ikalawang episode na ng Usapang YP. At ang ating pag-uusapan, ang paksang pag-uusapan natin ay may pamagat na ah, maging masaya, ngunit hindi maging masama. Okay? At ang ating Bible passage na pagkukunan natin ng ating pag-aaral sa usaping ito ay matatagpuan sa aklat po ng Mangangaral, Kapitulo 11, talatang 9 hanggang 10. O kung English ang gagamitin nyo, ang aklat po na yan ay may pamagat na Ecclesiastes. Ganito po nakasulat sa wikang Tagalog. Ang sabi dito, ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan. At lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Kaya ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso at alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan sapagkat ang kabataan at ang kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan. Ano ba ito mga nakasulat na salitang ito ng Panginoon na napakahalagang ipaalala sa ating mga kabataan at sa katulad din yung kabataan? Okay? Alam niyo, siguro lahat naman kayo ay nagnanais na maging masaya. Okay? Gusto nyo na magalak kayo at siguro ay wala sigurong kabataan na pipiliin na maging malungkot. Okay? Sabagat ayaw na ba natin at kahit naman siguro ang mga matatanda ay ayaw naman nila ang malungkot na pamumuhay. Kaya nga alam nyo sa ating panahon ngayon, iba-iba ang paraan ng mga tao at ng mga kabataan para pasayahin ang kanilang buhay. At sabi nga dito sa ating talatang binasa, okay? Yung salita diyang binata ay hindi lamang ito tumutukoy kasi sa English kasi nakalagay diyan rejoice o young men, okay? Siguro ito ay makikita ninyo na hindi lamang ito para sa mga kalalakihan kundi ito ay makikita nyo rin para din sa mga kababaihan. Okay? Dahil sabi dito, sinasabi diyan na sa iyong kabataan, pasayahin mo ang iyong puso, okay? Yung mga panahon na kung saan sa kaarawan ng iyong kabataan, lumakad ka sa lakad ng iyong kalooban. Usually, alam nyo, ito yung gustong-gusto ng mga kabataan, yung maging masaya sila, magawa nila yung kanilang gusto, yung sariling kalooban, at sa paningin ng iyong mga mata. Okay? Na kung saan sometimes yun ang gustong-gusto natin, what is appealing into our eye. Pero alam niyo may mga bagay na dapat tayong dito tignan. Sapagkat kung hindi tayo magiging maingat, especially kung ikaw ay Christian, kung hindi ka magiging maingat, dapat mo maintindihan, ang sabi ng Bible dito ay itinuturo diyan na ngunit talastasin mo na dahil sa mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Okay? So anong ibig sabihin ng Bible dito? Maaring may mga ginagawa ang kabataan ngayon, okay, na ito ay magiging dahilan para sila'y hatulan ng Diyos. Alam niyo yung salitang judgment, okay? Ang paghatol ng Panginoon, okay? Ibig sabihin, may mga bagay na hindi kinalulugdan ang Diyos sa ating mga ginagawa, okay? At so makikita ninyo dito ang napakahalagang warning sa atin, okay? Hindi ito basta lamang gusto nating sumaya. Hindi ito basta lamang gawin natin ang gusto natin. Okay? Sapagkat kung hindi tayo magiging marunong at magiging maingat, mamaaring itong ating mga ginagawang ito, dadalhin tayo nito sa mga kahatulan ng Diyos. Now, dito sa sumunod na talata ay napakaganda ng sinasabi. Ang sabi dito, kaya't ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso. Alam nyo mga kabataan, gusto kong sabihin sa inyo, kung mayroong nagnanasa na maging masaya ang buhay ninyo,
Yung totoong kasiyahan, yung totoong kasiyahan, yung totoong kagalakan, yung totoong talagang magpapasaya ng inyong buhay, ang unang merong may gustong mangyari na yan ay ang Diyos. Okay? Gusto ng Panginoon na maging masaya ang ating buhay at ayaw ng Panginoon na magkaroon ng tinatawag na kalungkutan ng ating buhay. Okay. Now, alam ninyo, no, kung inyong titignan, ano ba ang nagpapasaya sa isang Kristiyano? Okay? Ano ba ang magbibigay sa kanya ng tinatawag nating kagalakan sa kanyang buhay, di ba? Alam niyo ano gusto kong sabihin, especially dito sa ating mga kabataan, na minsan nakakalimutan ninyo at hindi niyo napapansin na ang pundasyon ng kaligayahan nating mga mananampalataya ay nasa spiritual na bagay. Okay? So ibig sabihin, kung gusto mo maging masaya sa buhay na ito, you should always begin with the spiritual things. Okay? Doon magsisimula ang tama at totoong kaligayahan o kagalakan ng buhay na ito. Naalala ko ang sabi ng banal na kasulatan at dito sa English gusto kong basahin sa inyo. Sinabi ng banal na kasulatan dito sa Psalms chapter 1. I know some of our young people familiar na kayo sa mga talatang ito, but gusto kong i-quote ito. Sabagat kaya ko nasabing spiritual yung mahalagang unang-unang pundasyon ng ating kagalakan. Kasi sabi dito ng Bible, sa verse 2 ng chapter 1, but his delight is in the law of the Lord. Ang kanyang kagalakan ay nasaan? Nasa kautusan ng Panginoon. At pinagninilay-nilayan niya ito, di ba? And in his law that he meditate day and night. So tingnan niyo yung delight, yung salita kasing delight, yan yung kumbaga nakapaloob doon sa totoong kasiyahan. Kaya nga ang malaking hamon dito, kung ang hinahanap mo talaga bilang kabataan ay maging masaya, magkaroon ka ng kagalakan sa iyong buhay, ay magsisimula ka sa mga spiritual na bagay at yung spiritual na bagay niyan, sinasabi ko sa inyo, nagsisimula yan dito sa Bible. So ang challenge ko sa mga young people natin, wag lang tayo mag-focus sa mga entertainment. Nasosobrahan tayo minsan sa mga panonood ng kung ano-ano, nasosobrahan tayo sa pakikinig ng kung ano-ano, at higit sa lahat, nasosobrahan tayo saan? Sa paglalaro ng kung ano-ano. Nakala natin yun ang punot dulo ng kasiyahan natin, pero ang totoo, hindi tayo sumasaya o nagkakaroon ng totoong kagalakan. Remember, hindi ko po sinasabi na hindi kayo makakapanood, hindi kayo makakapaglaro, hindi kayo makakapakinig ng mga gusto niyong pakinggan. Pero higit sa lahat, dapat pangunahin sa inyo ang mga spiritual na bagay. Okay? Katulad ng pagbabasa ng Bible, di ba? Kaya maraming mga young people, hinahanap lang yung mga kasiyahan, mga entertainment, kasi hindi sila nakakaranas ng totoong kasiyahan mula sa salita ng Diyos. Nako, pag talagang kayo naintindihan ninyo yung kahalagahan ng salita ng Panginoon, that you meditate day and night, maniwala kayo, ibang kaligayahan na nagagawa nito. Okay? Marami din pagkakataon hindi tayo nakikipag-usap sa Diyos o hindi kayo nakikipag-usap sa Panginoon. That is a spiritual thing when we learn to pray and talagang makipag-usap sa Kanya. So ibig kong sabihin, ang pundasyon ng ating kaligayahan, ng inyong kaligayahan, ay nagmumula sa mga spiritual na bagay. At yun ay pangunahin sa atin. Okay? So, yun ang dapat unang-una muna nating i-consider. Alam ko na napakaraming magpapasaya sa inyo sa ating paligid, pero tatandaan niyo ito. Maaring ito din namang mga nagpapasaya sa inyo ang ikapahamak ninyo, o di kaya naman hindi ikapahamak lamang, kundi ikasira ng inyong spiritual na buhay. Napakaraming mga kabataan ang dating aktibo saan? Sa simbahan, sa paglilingkod sa Panginoon,
Pero nung ma-involve sa mga ganitong uri ng mga entertainment, nawala sa church. Nanlamig sa pananampalataya. Bakit? Baka inisip nyo na yun lang ang magpapaligaya sa inyo o sa kanya. Pero sabihin ko sa inyo, baka yun ang magdadala sa kanya sa kapahamakan at yun din ang magdadala sa kanya sa paghatol ng Panginoon. So sana wag mangyari sa inyo, no? So as a young people ng church na ito, it is very important na kayo ay patuloy na mag-aral ng kanyang salita. Okay? Sapagkat nangako naman ng Panginoon at sinasabi ng kanyang salita na ang kasiyahan ay nagmumula sa salita ng Panginoon. Okay? Tapos binanggit din dito, ang sabi ng banal na kasulatan sa Tagalog, ang sabi diyan ay at alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan. Now, alam niyo, tatapatin ko kayo. There are things that are pagka ikaw ay Kristiyano, makikita mo kasalanan talaga ito, mali ito. Okay? Kahit yung iba nag-i-enjoy diyan. Okay? Kahit yung iba ginagawa nila 'yan. Pero ikaw as a believer, okay, alam mo na 'yan ay kasalanan. Dapat hindi mo na 'yan pupuntahan. Dapat hindi mo niyang gagawin. Kaya ang sabi ng Bible dito, tanggalin mo, okay, ang kasalanan. Pag nagkamali tayo, hihingi tayo ng tawad sa Panginoon. Pero never na ang kasalanan ay magiging, ika nga sabihin natin, palagi nating ginagawa. Okay, alam naman natin hindi tayo mga perpekto, pero kung mayroong kasalanan na pakukundangan na natin or we regard a kind of iniquity na parang nag-i-enjoy na tayo, nako, hindi na magiging masaya ang ating buhay. Alam niyo, madalas yung sinasabi sa inyo na kapag ang isang tao ay namumuhay sa kasalanan, ano bang napapansin niyo? Unang-una, daratnan siya ng shame, di ba? Ng kahihiyan. Ang mga pagkakamali, ang mga pagkakasala nagdudulot ng kahihiyan. Ano pa? Nagdadala siya ng sadness. Okay? Sa tingin nyo lang, masaya ang tao outwardly. Pero ang totoo, ang kanyang puso ay nagkakaroon ng tinatawag nating sadness. At pagkatapos sa sadness na yan, it will bring so many sorrows. Kumbaga parang yung kalungkutan, manganganak pa ng iba't iba pang mga kalungkutan. Nakakalungkot yun, maraming madadamay. Bakit? Sapagkat yung iniisip mo na magpapasaya sa'yo, hindi pala. Okay? At ang nangyari, lalong napariwara o mapapariwara ang buhay mo. So ang challenge sa atin dito as a Christian, pag ito'y kasalanan, at kung nagbabasa naman kayo ng Bible, ay huwag nyo nang ituloy. Okay? At siguro sa mga susunod na episode ay gusto kong ipaliwanag sa inyo, lalo na sa mga kabataan, how do you identify kung ito ay mali sa harap? Okay? Pero kayo bilang Kristiyano at kung kayo nag-a-attend ng church every Sunday, hindi kayo mahirapang ma-identify kung anong mali, okay, o kung anong kasalanan at kung kayo nagbabasa ng Bible. At ang sabi dito sa ating talatang pinag-aaralan ay alisin mo, okay, ang kasalanan. Ibig sabihin, huwag kang gumawa. Sapagkat ito ang konklusyon. Alam niyo ba kung sino sumulat nung sulating ito? Ang sumulat nito ay si Solomon. Itong huling bahaging ito ng kanyang pagsulat, matanda na siya. Pero nadaanan niya yung kabataan. Sabi niya nga, sapagkat ang kabataan at ang kasariwaan ay buhay na walang kabuluhan. Bakit niya nasabi yun? Bakit kaya? Pastor, itong buhay na ito walang kabuluhan. Ang sinasabi kasi ni Solomon ay ganito, kung ang buhay ng tao, ang buhay ng kabataan, ay ginugol lamang niya sa mga masasamang bagay, sa mga bagay na walang kabuluhan, at hindi niya ginugol sa mga bagay na mapapakinabangan sa espiritual at magpapalapit sa kanya sa Diyos, yung buhay na yan, walang kabuluhan. Totoo yan. Napakarami kong kabataan na hanggang ngayon hindi nila alam na walang kabuluhan ang buhay nila. Sapagkat, sasabihin ko sa inyo, ang buhay natin ay nagkakaroon lang ng kabuluhan kung ang buhay natin ay nasa Panginoon. At kung ikaw ay Kristiyano, mananampalataya ka na, ang buhay mo ay nasa Panginoon, gamitin mo ito. Huwag mo lang nasaing basta sumaya sa mundong ito. Kundi,
kundi ikaw maglingkod ka sa Panginoon, ha? Magpalalim ka sa iyong spiritual na buhay, sa iyong pananampalataya. Nang sa gayon, okay, makikita mo mas masaya ang buhay kung ginagawa mo. Siguro maaring sasabihin parang hindi naman masaya. Sa tingin lang. Okay? Sa tingin mo lang, sa tingin lang ng ibang tao. Pero alam niyo, kapag ito ay nandoon ka at naranasan ninyo, dahil sinasabi naman ng Biblia wala kaya akong magbasa kayo ng Biblia ha, walang tao na naglingkod, nagtapat, nagpalalim ng kanyang spiritual na buhay, lumapit sa Diyos, na naging malungkot ang kanyang buhay. Mana pa, kahit nga siya may mga suliranin at problema, ay pwede niyang sabihin, nagagalak ako sa Panginoon. Iyon ang totoong kagalakan mga bata. At siguro wala pa naman kayong dinadanas sa matindi-tinding problema kumpara sa inyong mga magulang. Pero kung ito'y matututunan nyo ngayon, naku po, napakagandang pundasyon ng inyong pananampalataya. Kaya ang paalala ko sa inyo sa araw na ito ay katulad ng mga salitang ito na sinasabi ng Panginoon. Pwede kayong sumaya. Pwede kayong magkaroon ng kasiyahan sa daigdig na ito. Ngunit tatandaan nyo lang na dapat kung kayo ay magiging masaya, hindi naman kayo magiging masama. At paano mangyayari yon? Magsisimula kayo sa mga espiritual na bagay. Magsisimula kayong tignan ang aklat na ito. Magsisimula kayong ika nga ay maging seryoso sa inyong pananampalataya sa Panginoon. At sa mga kabataang nandito, I know some of you are struggling sa mga tinatawag natin paano ba liligaya ang buhay ninyo, paano ba sasaya, at maaring nandyan kayo sa mga punto na nahihirapan kayo kung anong gagawin ninyo. Alam niyo, maging tapat ako sa inyo maging yung katotohanan talaga niyan. Pag wala si Kristo sa buhay ng isang tao, ay hindi niya talaga mararanasan ang totoong kaligayahan ng buhay. Kaya nga doon sa let me quote this, last verse na i-quote ko sa inyo and sa mga young people na nakakilala sa akin, madalas kong kino-quote ito dito sa John chapter 10. Okay? Verse 10, ang sabi ng Bible dito, sabi dito, yan, ganito ang sinasabi ng Bible, sabi diyan, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. So sa mga kabataan na hindi nyo sigurado kung si Kristo ay nasa buhay ninyo at alam ninyo malungkot ang buhay ninyo, nandito ang sabi ng Bible. Si Kristo ay naparito. Hindi siya katulad ng dyablo na nanakawin ang kaligayahan ninyo at sisirain ang buhay ninyo. Si Kristo ay naparito para bigyan kayo ng buhay at ng kasaganaan nito. Ibig sabihin niya, full package yan. Pag nakay Kristo ka, kasama doon ang kaligayahan. At iyon ay totoong pangako ng Diyos. Ang kailangan mo lang, panampalatayanan mo ang ating Panginoong Jesus. So yan po, sa araw na ito, and I hope kayo ay nagkaroon ng konting kaunawaan, okay, sa maikling pag-aaral na naibahagi ko po sa inyo. Magkita-kita tayo sa susunod na Saturday para sa susunod na aralin na pag-uusapan natin. Maraming salamat sa inyo, mga young people. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.